ito nung kila Corona, hindi po pwedeng ito nung mga past na in-impeach na basta sabi-sabi lang, the people will believe, di ba, easily at makukonbinsi mo sila. Hindi eh. May solid ground si Sara Duterte. And therefore, your target is yung kanyang supporters, yung kanyang bailiwick, yung kanyang, sabi nga, solid supporters sa ibaba. You need to convince them. Pag hindi mo na-convince yun, 50-50 ang mga congressman kung boboto sila ng yes sa impeachment na Sara. Kasi mag-apektuhan sila sa 2028 presidential or national election. Kung si Sara Duterte, sabi nga natin, ang popularity lang niya, kunwari 10%, o kaya katulad yung popularity niya kay BBM, ay ang daling i-impeach niyan. Bakit? Walang sabi nga ikokontra sa publiko. Diba? Pero kay Sara, napaka-popular niya, yung bigat ng popularity niya, dapat tapatan mo din ng bigat ng ebidensya laban sa kanya. At doon nagkakaroon ng problema ang complainant ngayon. At even itong Kongreso, dahil hindi sila makapag-provide at lumabas pa sa bibig ni Luis Tro na citation lang yung sinasabi nilang ebidensya. Ang katunayan, ang sabi nga nila, sabi niya, magsasabpina pa sila. Duces tecum, di ba? At ad testificandum. Di ba? Bibigyan pa nila ng isasabpina pa nila na duces tecum yung mga dokumento at yung mga witness para sabi nga patunayan yung mga dokumento na yun ay sabpina ad testificandum. So, ibig sabihin, wala pa kayong ebidensya. Pero nitong nakaraan, talagang ang galing nila magpropaganda. Talagang meron anyang ebidensya, ito bla 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 bla. Kasi tayo naman dito, di ba? Talagang pinapaliwanag natin katakot-takot dito. Ulan na lang magtutuwad tayo dito para makumbinsi. Kaya lang ngayon naiisip ko, kahit si Luis Tro na ang nagsabi na walang ebidensya, wala pa rin naniniwala ng mga tangalista. Kaya sabi nga, nonsense eh. Napaliwanagan mo itong mga tangalista. Di ba? Naniniwala pa rin sila. Diba? Mismong si Luis Tro ang nagsabi na walang ebidensya. Magpipishing expedition pa lamang sila. Di ba? Sabi nga natin, defective ang kanilang mga grounds or cause of action and allegation against kay Sara Duterte. Mahalaga ba yon na makumpleto nila yon? Oo. Mahalaga ba na may matibay silang ebidensya? Oo. Diba? Bakit hindi ganito nung nakaraang impeachment, halimbawa kila Corona? Kasi hindi naman popular yung mga taong yun. Sabi nga natin, political to. You need to convince the public. Majority of the Filipino, nakita nyo naman, 50 plus majority ng Pilipino ang nagtitiwala kay BP Sara. So you need that talagang yung quantum of evidence mo na ipepresent dapat beyond reasonable doubt at madaling maunawaan ng mga Pilipino. Ano ang nauunawaan ng Pilipino ngayon? Ang nauunawaan nila, walang ebidensya. Bakit? Hindi pa naman final yung notice of disallowance kay BP Sara ng COA. Tapos. Pag hindi pa final, ibig sabihin, it does not constitute a crime. Di ba? Wala pang irregularity. Kung wala pang irregularity, hindi mo masasabi na pwedeng gamitin niya ng impeachment sa'yo. Di ba? Ano pa? Yung grave threat na pinapaulit-ulit natin, grave threat. Tingnan ninyo ang elemento or elements ng grave threat. Yeah? Hindi pasok dun. Bakit? Impossible. Yung condition, dapat may yung condition doon, di ba? Sa revised penal code, basahin niyo revised penal code, yung kay Reyes, di ba? Book 2. Book 2 ng kay Reyes, di ba? So, itong mga congressman, kung ito si Sara Duterte, hindi siya ganun ka-popular. It's very easy for them to impeach Sara Duterte. However, with that kind of popularity and trust rating with the big vice president,
they need to consider the quantum of evidence now. At yung quantum of evidence dapat beyond reasonable doubt. You can dapat ilalatag nila, lay down the evidence na detalyado at mauunawaan ng Pilipino. Bakit? Pag hindi mo ginawa yan, may tama sa'yo sa 2028 presidential election. But of course, hindi ako umaasa dito sa mga napangalanan ng 18 Marines na nasa listahan ng kanilang affidavit na sila ay mag-no. All of them will vote for yes. Like Chua, itong sila Luistro, boboto yan ng yes. Sila JG Suarez, boboto lahat yan ng yes. Sila Martin Romualdez, boboto lahat ng yes yan. Because this is the only way out for them para sa 2028. They will take their risk to impeach Sara Duterte. Kasi kung hindi, regardless manalo sila o hindi sa 2028, kapag nanalo si Sara sa Duterte sa 2028, babalikan sila nung mga ebidensya na ikinakabit sa kanila na sila ay nahatidan or nabigyan ng pera na nakalagay sa maleta. Sila Chua. Hindi mo na mapipilit yan kahit pa sabi nga maghandog ka ng tupa sa kamangyan. Hindi na mababagong isip niyong mga yan. Di ba? Hindi na mababagong isip. Sabi nga, di ba? Nakita mo yung pagkakaiba ni Toby Chanko sa ni Chua. Nung si Chua, ini-interview yan doon sa bilyonaryo. Ang sabi niya, hindi ka ba niya natatakot sa 2028 pag naging si Sara Duterte ang naging presidente? Anong sinasabi ni Chua? Sabi niya, siyempre napapanaginipan ko. Siyempre napapanaginipan mo. Pero yung congressman na walang ginawa, di ba, hindi na ugnay at walang sabit doon sa korupsyon katulad ni Toby Chanko, ewan ko wala, di ba? Hindi, siyempre, siguro wala siyang tinanggap pero may alam siya, di ba? Sabi nga niya, alam niya na totoo yung ilan sa mga sinasabi ng 18 Marines, di ba? Alam niya, di ba? Alam niya na totoo yung sinabi na niya, may personal knowledge siya doon di ba? Nung in-interview siya, kailan ba siya in-interview? Kahapon ba? Parang kahapon, di ba? After nung sinabi niya, alam niya na totoo yun. Meron lang iba doon na kinakailangan pa doon yung pag-aralan just to convince yung sarili niya para masabi na, sabi nga, talagang mai-indict or maikabit itong mga iba't ibang mga congressman na ito. Kasi sabi nga niya, wala ako dyan. Yung mga yan, meron yan. Di ba? Totoo yan. Sabi niya, totoo yan talaga. Ako, di ba? Wala akong alam niya. Kaya hindi ako takot kay Sara Duterte kung maging presidente siya o hindi, wala akong pakialam. Yun ang sabi ni Toby Chanko. So, yun ganun ang nakikita natin ngayon na hindi na natin kinakailangan pa na ito dun sa mga DDS dyan na nanonood do. If ever na mayroong magsasabi dito sa inyo na na malakas ang ebidensya, just show them the videos of Luistro. Ini-interview siya ni Ted Pailon sa ni DJ Chacha. Tapos in-interview din siya ata ni Karen Davila sa ANC. Doon mismo sinabi niya, di ba? Walang ebidensya. Citation lamang yung kanilang sinabi. Edi wala. Ano pipilitin? Wala nga eh. So, ang gagawin lang nila ngayon talaga dito is just to impeach. Kumbaga, i-justify nila na boboto sila ng yes, sasabihin lang nila, ito naman ay political. Well, actually, those kind of narrative ay lumalabas na doon sa mga sinasabi nitong si Luistro. Anong sabi niya? Bakit daw bumoto kung walang ebidensya? You will hear it from Luistro herself nung tinatanong siya ni Ted Pailon. Ang sabi niya, it's the individual decision of members of the Committee on Justice or Justice Committee. Individual decision. Not their decision is not based on evidence. Individual personal decision. Yun ang sinabi niya. Bakit? Walang ebidensya nga. How will you convince the public na, we need to impeach this VP Sara Duterte because ganito, blah, blah, blah. Wala. Di ba? Kaya ngayon, habang tumatagal yan, lalo nalalantad ngayon,
sa mga Pilipino na this is a personal, 'di ba, vendetta against VP Sara Duterte. At sabi nga ni Congressman Chanco, talagang pipilitin nila na i-impeach si Sara Duterte lalo na nung mga nandun sa listahan, nung 18 Marines dahil sila ay sabit doon sa flood control. 'Di ba? Anomaly. Oh. Kaya kahit sabi ko nga sa inyo, kahit magbalik yun, kumbaga tumambling-tumbling pa tayo sa harap nila Luistro, kahit papakiusapan natin, they will definitely take the risk to impeach Sara Duterte because na-foresee na nila yung mangyayari sa 2028. Actually, ang isa sa mga plano nila dyan, dalawa impeach Sara, di ba? If nag-failed yung kanilang plan to impeach Sara, at least nasira nila yung pangalan ni Sara. And therefore, kapag nasira yung pangalan ni Sara Duterte because of this sabi nga ay mga corruption implicated to her, ang mangyayari, they are expecting na bababa ang popularity ni Sara Duterte. And there's a possibility na pwede kang magharap sa kanya ng isang makakalaban niya sa 2028 na sabi nga pwede siyang talunin. Kasi nga, hindi mo na kasi siya kumbaga, ang diskarte kasi nila doon hindi na kasi nila mahabol yung popularity ni Sara Duterte. And therefore, ang gagawin na lang nila, yung kanilang kandidato, kumbaga, hanggang 30% lang, si Sara sumisirit. Ang gagawin nila, hihilahin nila pababa yung kanyang popularity. Para at least, pantay man lang. Kumbaga, may laban-laban. Yun ang kanilang plano. So, kung hindi mag-succeed, at least, ang plano nila ay magkaroon ng damage yung kanyang image sa publiko. However, yung ginagawa nila na ang resulta nagiging baliktad. Baliktad. Kita ninyo, itong latest survey na lumabas sa Pulse Asia, WR Numero, majority na ng Pilipino. Kasi dati nung nakaraan, lang si Sara Duterte noon 40+%, di ba? 35, 45. Ngayon majority. Di lalong lalakas ngayon ang popularity at yung sabi nga tsansa ni Sara Duterte to become the president sa 2028. Bakit? Yung mga neutral ngayon, nakikita nila na ang appreciation na nila, yun pala, kaya pala siya ini-impeach dahil politika. Tapos, pwede mo sana silang ma-convince itong mga neutral na maging, sabi nga, kritiko ni Sara Duterte. But it's the other way around. Kasi nakikita nila walang ebidensya. Di ba? Tayo ba ang nagsabi na walang ebidensya? Hindi. Sino? Si Luistro mismo ang nagsabi ng walang ebidensya. Di ba? Si Luistro mismo ang nagsabi, walang ebidensya. Sila ay magbibigay pa sila ng sabi nga subpoena ducis tecum ad subpoena ad testificandum. Diba? Samantalang ang kanilang press release dati nun, matibay yung ebidensya. Talagang nagnakaw siya. Nung malaman-laman, hindi nila actually ngayon di ba? Meron tayong may classmate ako sa law school na accountant siya. So ngayon CPA lawyer siya. Sabi niya, ang kanilang pinag-uusapan ngayon is paano i-justify yung graft and corruption na wala pang finality. Yung notice of disallowance na hindi pa final, di ba? Paano mo i-maneuver yung elemento ng Republic Act nakalimutan ko Republic Act na yun. Basta Republic Act yun ng graft and corruption. Special law yun Wala siya sa revised penal code. So special law siya. Republic Act 2018 ba yun? Basta something like that. Basta Republic Act yun. So how will they justify na kahit hindi pa naman siya considered at it will not constitute a crime or an offense, di ba? Or sabi nga, impeachable offense to an impeachable officer, di ba? Paano mo i-justify at ikakabit kay Sara Duterte yon, di ba? Kasi nga, yun ang problema nila. Yun ang problema nila ngayon. Kasi kahit pagbalik-baliktarin mo ang mundo, ang isang
hindi final na notice of disallowance cannot be used against